Hello guys! Welcome sa Encourage 888. Ang reading nito ay para sa entertainment at personal na reflection lamang. So gamitin lamang yung mga mensaheng tutugma sa iyong situation. So ngayon ang itatanong natin sa likod ng katahimikan ng taong iniisip mo kung nasa no contact situation kayo, ano ang totoong hiwaga na meron sa kanya? Okay? Start na tayo. Give me the message. Sa likod ng katahimikan ng taong iniisip mo, anong hiwaga ang meron sa kanya? Give me the message. Meron kang 8 of Pentacles, Page of Cups reverse, 5 of Wands, 6 of Wands reverse, 3 of Pentacles reverse, meron kang 9 of Cups, the Chariot, meron kang Knight of Swords. So dito meron ako nakikita Virgo, Capricorn, Taurus. Meron din ditong Scorpio, Cancer, and Pisces. Aries, Leo, Sagittarius. Ayusin ko lang. Gemini, Libra, and Aquarius. So, halos lahat naman andito. So, ano bang hiwaga meron sa kanyang katahimikan, Start na tayo. So, dito, lumabas si 8 of Pentacles at dito si Ace of Cups. Yung iba sa inyo, itong taong iniisip mo, mukhang abala to sa pag-aayos niya sa kanyang sarili. Or pwede rin sa trabaho or personal niyang buhay. Tahimik siya dahil may bagay siyang gustong pagtuunan ng effort, okay? Hindi naman ibig sabihin na wala siyang pakialam. Kumbaga, mas pinipili lang ng tao na to na maging busy kaysa harapin agad yung kanyang emosyon or nararamdaman, Kasi dito sa Page of Cups, meron naman siyang emosyon pero hindi niya alam kung paano ba ito ipahayag. Kaya dito, pumapasok dito na itong tao na to, mas nakatuon na lang siya sa kanyang sarili, okay? Pwedeng yung iba sa inyo, itong taong ito, meron siyang takot, okay, sa'yo. Or pwede rin takot tong ma-reject kaya nananahimik. Natatakot siya, mapahiya. Kumbaga, imbes na magsabi siya ng kanyang nararamdaman, nanahimik na lang, okay? So, dito, lumabas si 5 of Wands at itong si 6 of Wands reverse. So, may internal conflict dito, parang nagtatalo ang isip at damdamin niya. Posible ring may external competition, pressure, o maraming taong, yung bang tipong maraming tao dito or maraming nagbibigay ng opinion sa paligid niya. Excuse me. Pero kung titingnan nandito, may insecurity din tong tao na to sa likod ng kanyang confident, Para bang iniisip niya dito na hindi siya matatanggap or hindi siya magiging successful kung lalapit siya sa'yo, okay? May fear to of failure or pwede rin may takot to sa embarrassment, okay? Kumbaga takot siyang mapahiya sa'yo, pwedeng sa family mo or sa mga tao sa paligid mo. Kaya hindi to nalapit, okay? Takot siya sa ganun. So, dito, lumabas ang 3 of Pentacles and the 9 of Cups dito. Kumbaga, kung tutuusin itong person mo dito, siya may problema siya sa communication. May problema din to sa cooperation, okay? Para bang hindi niya alam kung paano makikipag-coordinate sa'yo or paano mabubuo muli yung maayos na connection sa'yo, okay?
Kung titingnan dito, hindi siya genuinely satisfied sa kasalukuyang situation ngayon, ano. Kasi may bagay siyang pwedeng inaasahan or pwedeng gusto, pero alam mo yun, hindi niya makuha. So, lumalabas na itong taong iniisip mo, meron siyang emotional dissatisfaction, okay? So, dito, no, lumabas to, si Knight of Swords and the Chariot dito. Kung tutuusin, ito yung biglaang pagbabago sa energy ng taong ito, okay? Para bang gusto niya na magkaroon siya ng control at direksyon. Kapag, alam mo yun, kapag nagdidesisyon siya, kaya niyang gumawa ng mabilis na moves, yun yung gusto niya mangyari. Para bang meron siyang strong dito na urge na gustong umusad, okay? So, dito, no, may posibilidad din dito na parang biglaang communication or biglaang confrontation. Gusto niya magsalita dito. Maring gusto niya magsalita ng diretsyo. Or sabihin natin mabilis, ganun. Para bang matagal niyang pinipigilan, tapos biglang sasabog yung sasabihin, parang ganun. Pwedeng matagal niyang pinipigilan yung kanyang saloobin, yung kanyang nararamdaman, lalo-lalo na sa situation ninyo, okay? So, dito, lumabas to si Seven of Swords at si Page of Swords. So, may gusto siyang aminin dito or maglabas ng katotohanan. Ito yung isa sa pinakamalakas na card na may tinatago pero unti-unting lumalabas. Pero kung titingnan dito, curious siya. May energy dito ng pag-observe or pwede rin pag-check o pagkuha ng impormasyon. Hindi man siya nagsasalita dito, hindi naman ibig sabihin hindi siya aware sa mga nangyayari. Okay? So, dito, excuse me, lumabas ito si Temperance at ito, si The Hangman. Hindi siya balance sa kanyang emosyon. May extreme, minsan gusto niyang lumapit, minsan gusto niyang umatras, kaya inconsistent yung behavior niya. Pero kung titingnan mo dito, pagod na tong maghintay. Para bang pagod na siyang maging stuck. Ganon. May desire siya na kumawala sa sitwasyon, pero ayaw din niyang gumawa ng unang malaking hakbang, ano. Pero may desire siya. Okay? So, dito na the Tower reverse and justice. Kung titingnan dito, no, malaki yung tema ng truth or pwede rin consequences sa mga nangyari. Pero kung titingnan dito, iniisip niya kung ano ba yung tama. Kung ano ba yung magiging epekto ng magiging desisyon niya. Para bang pinag-iisipan niya din kung ano yung magiging resulta sa gagawin niya. Okay? So, nakikitaan ko dito na iniiwasan lang ng taong ito yung confrontation sa'yo. Kumbaga, ayaw niya kasi magkaroon ng emotional explosion. So, para bang alam niya na kapag nagsalita siya, maaaring, alam mo yun, magbago yung lahat. Kaya, pinipili na lang niyang manahimik. Baka kasi makalampas din siya ng salita or meron siyang mga masabi, ganun. Ayaw niya sumabog. Kaya, mas pinili na lang manahimik. Ganun. So, dito, no, Four of Wands and King of Swords reverse. Kung titingnan na, no, meron siyang instability sa connection or pwede rin sa mga personal situation niya, no. Hindi siya nakakaramdam ng solid foundation. May bagay sa kanya dito na dapat sana nagse-celebrate tayo, dapat sana may reunion tayo, pero hindi naging stable. Ganon yung nararamdaman niya. Kaya dito, ito yung kanyang darker side, yung bang tipo na
Kapag siya kasi overwhelmed, maaaring magitong cold or defensive, matigas ang ulo, manipulative sa communication. Minsan ginagamit niya yung katahimikan para magkaroon siya ng control sa kanyang nararamdaman. Okay? So, dito, no, lumabas itong si Knight of Pentacles at itong si King of Wands reverse. Kung titingnan, very slow yung movement ng tao na to. Alam niyang may kailangan siyang gawin, pero hindi niya ginagawa. Okay? May tendency siya dito na magsabi sa sarili niya na, mamaya na yan, wag na lang, di bali na lang, mga ganun. Kaya dito, lumalabas na malakas kasi yung pride niya, malakas yung ego niya. Gusto niya siya yung may control, ganun. Maring may frustration dahil hindi niya makuha yung gusto niyang outcome. Okay? So, dito, sa 8 of Swords at si Queen of Swords dito. Kung tutuusin, ito yung pinaka malaking sekreto sa likod ng kanyang katahimikan. Yung bang tipo na feeling trap, okay? Hindi naman kinakailangan na wala siyang choice, Kumbaga, mas para siyang mismo ang naglagay ng limitation sa kanyang sarili dahil sa takot, dahil sa overthinking, Kaya dito, ikaw yung nagpapakita dito na positive yung energy na nakikita niya sa'yo. Ikaw yung mas matatag sa inyong dalawa. Kumbaga, ikaw yung klase ng tao na sa ngayon mahirap kang lokohin. Hindi ka madaling mauto at pinag-oobserbahan ka din naman ng taong ito na hindi ka natulad ng ganun. Kumbaga, alam niya dito na kapag lumapit siya, kailangan niyang maging tapat. Kailangan niya na magsabi ng totoo. Kumbaga, kita ng tao na to na hindi ka na basta-basta maluloko. Okay? Ganun kanya tingnan ngayon, Para bang, dapat ako'y magsabi ng totoo dito. Iba to ngayon. Hindi na siya yung tulad ng dati. Hindi na siya yung taong nakilala ko. Okay? Kaya dito, sa Knight of Cups and the Page of Wands, ayan yung emotional reveal niya dito. Sa ilalim ng coldness at katahimikan, meron pa rin siyang nararamdaman sa iyong romantic. At meron pa rin siyang emotional impulse dito. Okay? Kung tutuusin, meron siyang desire sa'yo na para bang mag-offer ng feelings or humingi ng tawad or bigyan ka ng invitation or emotional approach. Andun pa rin yung kagustuhan niya sa ganun, Yung pang tipo na, yung hihingi ng tawad na andun yung pagnanais, alam mo yun? Andun yung desire niya na, ay sorry, ganyan. Gusto niyang sabihin yung kanyang emosyon sa'yo, ganun. So, dito, yung ending kasi dito, meron ako nakikitang communication. Para bang, merong nararamdaman to ngayon sa'yo. Para bang bagong spark. Sabihin natin curiosity or curious siya sa'yo, ganyan. May posibilidad na pwede yung iba sa inyo sa mga susunod or sa hinaharap biglang tong mag-message sa'yo, okay? Para bang meron playful, yan. Playful interaction, ganun. Kumbaga, unexpected attempt na mag-open ng connection muli sa inyo. Okay? Yung mga tipong hindi mo naman inaasahan na, bigla itong magpaparamdam, bigla siyang magme-message sa'yo. Pero yung message niya, parang pagka-playful, may parang akala mo walang nangyari. Ganun. So, nakikitaan ko dito, tahimik lang siya. Hindi dahil wala siyang nararamdaman sa'yo. Kumbaga, tahimik itong taong ito. Dahil hindi niya alam kung paano ka ba harapin, okay? Hindi rin niya alam kung paano ba harapin yung nararamdaman niya na hindi naman talaga nawala sa'yo, no? Kumbaga, hindi niya kasi control yung nararamdaman niya sa'yo, ganun. Kaya lang dito, may pagka-stuck pa rin eh. Stuck yung energy dito sa The Tower.
hesitant, parang umiwas na sa malaking pagbabago, ganun. Kaya dito, no, may bahagi sa kanya na parang gusto kanya kausapin, gusto kanyang, alam mo yon, puntahan, gusto niya magsabi ng totoo, putulin na yung katahimikan na siya mismo yung gumawa. Gusto niyang gawin yun, ano, na tanggalan na yon. Kaya lang dito, dahil lumabas itong si Queen of Swords at si Knight of Cups dito in the Page of Wands, parang alam niyang kailangan niyang maging honest, direct, bago siya makalapit emotionally sa'yo, no? Kaya kung meron kayong communication man ng taong ito, or yung iba sa inyo kung nagme-message na to, no, mas nakikita ko itong maliit na approach, okay? Yung message na yun, hindi agad grand declaration, ano. Kumbaga, yung message na yun para masabing, andito pa rin ako, okay? Hindi pa rin ako nawawala sa'yo, okay? So, ganun, ito na yung nakikita ko. Kumbaga, itong taong ito, meron siyang unfinished emotional business sa'yo, ganun. Parang hindi pa siya tapos. Para siyang curious from afar, curious siya sa'yo, at alam mo yun, may conflict sa inside niya, ganon. Parang cold outside, pero inside, conflicted, ganon. Okay? Ayun, so ito lang nakikita ko. Ayan, thank you for watching. Love and peace.